guest of honor sa Foreign Correspondents Association of the Philippines. Ito si mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan. And isa sa mga sinabi niya, I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Gusto ko pag-usapan yan eh. Ito yung una kong tanong, Sen. Umabot na ba si Bongbong Marcos sa Gloria Macapagal Arroyo levels? Kung mag-endorse ka, case of death yon, pwede bang mas maganda wag na lang? Hindi pa naman. Sobrang mega yung kay GMA, di ba? Negative 35 yata yun. Hindi mo madikit ka lang para bang... Medyo pa. Tapos hindi ko alam, ano ba itong last survey, SWS? Parang umangat siya ng 15 eh. Kaya naging siya positive 1 from negative 14. Labanan dito, negative eh, tsaka positive 1. Hindi ko alam. Tsaka hindi ko alam kung yung ibang survey, ganun din yung resulta. Diba? Huwag na natin banggitin yung iba pang survey. Parang SWS yata yun. Siguro, kung covered na dyan yung SONA, baka yung kanyang mga ayuda, relief, etc., baka nakatulong yon, di ba? Kanyang mga immediate relief, tax exempt, IBAT, at least yung yung pagkakasabi, hindi pa yung deliverables, hindi pa na-deliver eh. No. System law, etc. Baka nakatulong yon. No? Hindi ko nakita yung survey period. Hindi ko nakita yung survey period. Kaya kung totoo 'yun yung survey na 'yon. Alam mo naman. Iba-iba ang mga survey, no? Some surveys are better than others. Some surveys. Ibang survey parang children of a lesser god. Ganun ba 'yan? Yeah. Then again, mababa pa rin siya para mag-endorse. Para maging maganda ang kanyang endorsement. No? Naisip ko ganun. Diba total, strange things happen in Philippine politics. Kunwari umabot sa case of death levels itong endorsement ni President Marcos. Naisip ako magandang gawin niya eh. Tanungin mo ako. Ano? Itaas niya yung kamay ni Sara Duterte. Diba? Una ko naisip dito. Unang-una, hindi dahil malayo pa yung 2028 eh. Wala kayong kandidato na homegrown eh. So, hindi ma-endorse. Pangalawa, yung value ng endorsement. Of course, nandun yung value ng resources, diba? Ng administration. Pero yung optics of the endorsement itself, yun ang nakikita kong problema, Sen eh. Pero malagay yung salita niya, mag-endorse siya. Kaya most probably, hindi organic sa kanila. Organic sa kanila, magpapatakbo sila eh. Kung mag-endorse ka, most probably ay hindi organic na kasama mo sa kampo mo. Ganun ba yun? Ang hirap ng hulaan nun. Oo. Kalawa, dapat may value added ka. Diba? Kung wala ka na kapapakulong ng mga corrupt, diba? Ang hirap mong mag-endorse ng isang anti-corruption candidate. Baka makabawa sa kanya. Makabawa sa kanya. Pag-uusapan nga natin. Dapat maging icon ka ng anti-corruption. Diba? Para yung endorsement mo makatulong doon sa anti-corruption na kandidato. Pwede bang ganito yan, Sen? Huwag na lang siya magtaas ng kamay. Sumuporta na lang siya quietly. Yung mga dati natin pinag-uusapan, di ba? Dahil hindi naman natin nakikita na di ba? Na at least in the next 2 years ay magbabago yung kanyang numbers dramatically. At siyempre, yung dapat lumabang kay Sara, dapat walang bagahe. At kung merong mag-endorse na bagahe, hindi maganda. Diba? Kaya yung sinasabi mo na sana ay tumulong ng tahimik, most probably baka ganun na mangyari. Most probably. Pero hindi ba kayang i-PR yan? Kunwari,
Hindi ba pwedeng, hindi ba kayang i-Alan Herman yan? Pwede, pero kahit naman yung mga katulad ni Alan, may limitasyon din yan eh. Na example, di ba ito isang narrative dyan eh. Kunwari, mag-endorse si BBM ng isang kandidato na hindi homegrown dahil wala naman sila makitang malakas dun sa kanilang sariling bakuran. Eh, syempre, babato agad sa kanila. Oh, bigla ka nagpa-endorse dyan. Asa na yung prinsipyo mo? May mga ganon. Di ba kayang i-Alan Herman yun? Hindi, pwede naman. Pero ibig sabihin, kung yung presidente na mag-endorse, hindi mo na PR, paano mo pa siya ipi-PR sa dulo? Ibig sabihin, So dapat may i-PR na ngayon? Ngayon pa lang, i-PR na siya. Diba? Okay. Kesa yung sa dulo na baka sobrang negative na yung kanyang approval rating, kahit sinong pinakamagaling na PR, hindi na kayang baguhin. No? Kaya, yung pag-PR, dapat simulan ngayon. Diba? Kung by 2 years, hindi pa rin umubra, di sinasagot niya kung kinakailangan niya mag-endorse. May isa pa akong suggestion dyan, Sen. Bukod dun sa maagang pag-PR kay BBM, may mas magandang solusyon eh. Ipakulong niya yung mga magnanakaw ng flood control. Ayusin niya yung budget sa 2027. Hindi pa paabutin sa punto na this might become an even worse budget in history. Diba? Pag inayos niya yan marami siya napakulong ng mga magnanakaw. Talagang kinalaboso niya. Maniniwala yung tao dito sa kanyang sa kanyang sinusulong eh. Pero kung yung napapakulong, nakakawala, tapos hindi nakakasuhan yung mga malalaking isda, sino maniniwala? Tama. Hindi, sa akin dalawa yan no? Yung isa ay yung ipapakulong mo yung mga pangunahing korap. Yung mga tinatawag natin dati na mga big fish. Bakit nga pala fish? Ang tawag natin, big fish. Di ba insulto sa isda? Tama. Di ba? Anyway, yung mga pinakamalalaking talamak, yung mga halimaw, no? Yung kailangan ikulong. Kalahati yun. Pinakapangit. Pwede rin, yung lahat ng pangit. Kalahati yun. Pero yung ikalawa na sinasabi mo, yung aayusin yung budget, di ba? Pero hindi lang budget yan Kahit maayos yung budget, yung pagpapatakbo, hindi naman maayos. Di ba? So, hindi ako masyadong mataas ang expectation doon. Dahil short of a revolution, hindi mo naman malilinis yung gobyerno Di ba? Halimbawa, DPWH, planuhin mong tanggalin ng lahat ng korap, di walang matitira. No? Papaltan mo, hindi ganun kadali na magpalit. Ibebet mo pa yan Mga bagong engineers, mga et cetera, di ba? Libo-libo yan No? So, siguro mapapaltan mo yung iba, pero yung iba pa rin maiiwan No? Maiiwan. No? Parang nana yan No? May infect pa rin yung buo Kailangan talaga tanggalin mo surgically. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin, electoral revolution sa 2028, di ba? Dahil kung hindi mangyayari yon, magpapatuloy yung ganitong sistema. No? Hindi lang leader yung dapat paltan Dapat paltan yung mga nana sa loob ng gobyerno. Kaya, siguro mas doable pa yung una. Yung ikalawa, meron kang magagawa, pero marami hindi mo magagawa. Dahil na, of corruption in government. Ano ulit yung una? Yung una, yung mga ipapakulong. Yung mga ipapakulong nila. Di ba? Yung mga pinakamalalaking kawatan, talamak, magnanakaw, mga halimaw, no? Yung pinakamalalaki. No? Halimbawa, sa gobyerno, sino ba sa kampo mo yung pwede mong kunin para patakbuhin ng maayos yung gobyerno? Baka wala masyado. No? Ilan bang tao, ilan ba ang opisyalis ng gobyerno? Dami, di ba? Dami. Biggest employer yan. Saan kaban mo kukunin yan? Saan kaban mo kukunin yung mga ipapalit mo dito sa mga tao sa gobyerno? Medyo mahirap No? Hindi ganun karami, at least from my vantage point, hindi ganun karami pa
yung mga Heidi Mendoza, yung mga Shelo Magno, di ba? Yung mga Laila de Lima, Chel Jokno, hindi pa ganun karami. Di ba? So, saan mo kukunin yan? No? I-develop mo yan eh. I-develop mo yan, ipiliin mo yan, tapos kailangan may suporta yan mula sa mga tao sa Kongreso at saka sa Senado. Paano? Ikuha yan eh, di ba? Pagka-appoint mo, i-confirm yan eh sa committee on appointment. So medyo mahaba-haba pa yung iba. Pero yung una, yung pinag-uusapan natin, yun, pwedeng gawin kahapon. No? Long overdue. Doon lang medyo makakatulong na yun sa kanyang endorsement power. Oo. Diba? Tsaka ano yun magsasend ng signal. Kumbaga matatakot yung mga magnanakaw. Uy, ilang taon na kayo nakakalusot? Ano ba na yung makaramdam kayo ng kalaboso? Oo. Diba? So, yung mga tao sa gobyerno ng mga korap, medyo imo-moderate yung kanilang greed. No? Habang hindi pa sila napapaltan. Parang yung ginawa ni Abalos sa PNP. Di ba? Courtesy resignation, humingi siya sa lahat. Napalitan ba? Napalitan ba yung mga korap? Duda ako. Bakit? Dahil yung kaba na pagkukuhanan mo ng ipapalit. Ganun din. Oo. Di ba? Kailangan mo ng bagong henerasyon ng mga police officers. Kailangan mo ng bagong henerasyon ng mga police para malinis talaga yung leadership at saka ranks. Diba? Ito pa Sen, pag nakikita ko yung mga survey for senator, diba? Sa 2028, sabi ko, Diyos ko po, we're doomed. Yes. Pero kaya nga, malabas siya ngayon kasi may pagkakataon pa. Diba? Yes. Kahit hindi natin inaasahan na lahat yan mababago, makakapagpasok tayo ng mga bago. Diba? Pero hindi rin natin maaasahan na matatanggal lahat ng mga matataas ang common sense. Sabi nga. Ano yun? No, meron pa rin dyan may iwan na ang tingin, no? May value ang confidential fund dahil hindi lumusob ang NPA sa kanilang anibersaryo. Mahal na Ginoong Tagapangulo. Hindi ba kayo nag-aaral? Taga Baguio. Taga Baguio po ako. Hindi, meron pa rin mga gano'n. Pero ang gusto natin, at least man lang, kalahati, di ba? Mailagay na natin. At least man lang, mahigit kalahati. Sa may naisip ako minsan, ako kasi, disclosure, kung itong konsepto na ito na yung pag-uusapan, pabor talaga ako na mas paramihin yung mga senador. Pabor nga ako na per region Although I understand the pitfalls niya, Pero naisip ko, buti na rin na 24 lang yung senators natin Una-una, hindi ganun kalaki yung pondo kumpara kung gagawin natin siyang regional. Pero more than that, naisip ko lang, given the realities na nangunguna sa mga survey, yung mga bugok, hindi ba? Kung makapagsingit ka man lang dyan ng 3, 4, kunwari, umabot ng 6 out of 24 yung matitino. Tapos iba siguro matapon, iba basura, iba bobo, iba magnanakaw. Kahit pa paano naman, di ba, merong magagawang mas mabuti yung 6 kumpara dun sa isa o dun sa wala in a 24-person chamber. Di ba? What more kung kalahati, matitino. Di ba? Halimbawa, kapantay ni Robin si Vico Soto. Ang problema, hindi tatakbo si Vico Soto. So, sino yung mga Vico Soto na ilalagay mo? Di ba? Marami doon sa mga gusto nating pumalit. Medyo kulang pa sa name recall. Medyo maganda yung kanilang conversion, Ibig sabihin, kung 10 yung nakakilala sa kanya, may 3 na boboto. Diba? Maganda yun. Yung ganong klaseng conversion. Ang problema, meron ka pang 90% na hindi kakilala. So, kailangan pataasin mo yung name recall. Diba? Sila Robin kasi, kaya mataas, 100% yung name recall. No? Mataas
No? Kailangan yung unang labanan, name recall. Kailangan mas marami yung makakilala dun sa ating mga alternatibo. Then, tsaka natin i-convert yan. Diba? Ngayong kilala na sila, sana mas marami yung boboto sa kanila dahil kilala na sila. Ipanghuli, vote protection naman. No? Name recall, vote conversion, tapos vote protection. Dahil kahit marami yung boboto sa kanila, kung hindi naman mabibilang yung boto, edi olat din. Pero yung reality pa rin ay ganito kalakas yung kalaban mo, no? 'Di ba? So, hindi ka masyadong choosy. Mamimili ka pa rin pero meron yan limits. No? Parang ito nangyayari ngayon sa Senado. 'Di ba? Lahat ba na nasa majority katanggap-tanggap sa'yo? Ganun ba? Pero gusto Ang hirap mo naman ng tanong. Gusto mo bang ma-impeach? Yung yung Vice President? Ganun ba? Ganun yung reality. Ganun ba yun? Nandun na tayo. Nandun na. Diba?